Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ng tanang sala, manalig sa balita niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol. Si Simon na tinawag na Pedro at si Andres na kaniyang kapatid. Sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sina Felipe at Bartolome. Si Tomas at si Mateo na publikano. Si Santiago na anak ni Alpeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus sa kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Meron po tayong tungkulin kung tayo po'y nananalig sa Diyos at kung tayo po'y umiibig sa Diyos, tayo po'y laging maghanap sa Kanya. Tayong lahat po ay palagi ang hanapin ang Panginoon. Ito po ang ating tungkulin. Sa tatlong aking binanggit, kapag tayo po'y nananalig sa Kanya, tayo po'y umiibig sa Kanya, at kung tayo po'y nagbibigay ng isang pinakamalalim na pagpapahalaga sa Diyos, ang palagiang paghahanap. Kaya sasabi ko po, magkaroon tayo ng palagiang pagkauhaw sa Diyos. Kung tayo po'y naghahanap ng tubig, at para maibsan ang ating pagkauhaw, tayo rin po ang pagkauhaw sa Diyos, ang palagiang nating hahanapin. Kaya nga po sa Salmo Responsorio po natin, napakaganda po, kung napakinggan po natin ang tugon. Hanapin ang poon lagi, sa harap niya'y manatili. Ano po ibig sabihin? Ang pagkauhaw, lagi kong hinahanap ang Diyos sa lahat ng aking buong pagkilos. Lagi kong kinukonsulta ang Diyos sa lahat ng aking mga desisyon sa buhay.
Hinahanap ko ang Diyos upang ako'y maliwanagan sa panahon ako'y may kadiliman ng aking isip, may kadiliman ng aking puso. Hahanapin ko ang Diyos. Ang pagkauhaw sa Diyos ay palagian ng nating tungkulin kapag tayo po'y tunay na nananalig, umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanya. Tatlong bagay na pinakamahalagang ating tataglayin. Kaya nga po, ang ating tungkulin sa araw-araw, hindi lang po dito sa loob ng simbahan, kahit saang lugar, kahit anong mga gawain ang ginagawa natin bilang paglilingkod sa Kanya, yun po, hahanapin natin ng Diyos. At ang Diyos ay hindi po tumatanggi sa naghahanap sa Kanya. Masusumpungan po natin ang Diyos. Kaya nga po, sinabi po, hanapin ang poon lagi, sa harap niya ay manatili. Pag sinabing sa harap niya ay manatili, ang biyaya ng tuwinang paghingi ng biyaya sa banal na pagmamalay ng Diyos sa ating buhay. Yung pagmamalay, alam niyo pa yung pagmamalay, may kamalayan, lagi po itong may alon sa atin at may sigla at may roong tinatawag na pagbukal, bumabalong kapag ito po ay nakatatak na sa ating puso araw-araw. Ang paghingi ng biyaya ng isang matinding pagmamalay sa banal na presensya ng Diyos. Darating siya. At sa katunayan, hindi naman siya umaalis. Tayo lang, kapag tayo'y nawawalan ng malay sa Kanya, wala tayong paki. Wala tayong ginagawa na pansinin ng Diyos. Kasi pangako po ng Diyos, tandaan ninyo, ang Emmanuel, ang Diyos ay sumasa atin. Kaya't buksan ang pagmamalay kung tayo po ay nahihibang. Ano ba yung mga kahibangan natin? Kapag tayo nawawala sa sarili, nawawala din ng Diyos. Ang kahibangan ng isang taong dating may pag-ibig sa Diyos na naglalaho, ang isang taong nahihibang kapag siya'y nawawala sa linya at takda ng Diyos, kapag ang isang tao ay lumalabo ang pananampalataya. Ang isang iglap na kung saan ay huwag kayong bibitaw. Huwag kang bibitaw. Hayaan ng Diyos na siyang maghari. Hayaan ng isang Diyos ng buong pagkilos. Hayaan ng Diyos ng buong magkaroon ng isang pinakamalalim na pitagan sa Kanya na siyang lahat ay gagawa. Para bagang, sinasabi po, yung tinasabing na total dependence on God. Total, buong pagsandal sa Diyos na para bang ikaw ang gumagawa pero sa katotohanan ng buhay, ang Diyos ang gumagawa nito para sa iyo. Kahit napakaganda po ng ating Salmo Responsorio at ang ating pong Ebanghelyo sa paghahayag ng paglalayag ng 12 apostoles na ipahayag ang paghahari ng Diyos. Bakit po Sa atin po yun. Kapag po tayo'y may tuwinang pagkauhaw sa Diyos at tuwinang hinihingi natin po ang biyaya na tayo ay magkaroon ng isang matinding pagmamalay ng Diyos sa ating buhay. Tayo po ay naghahayag ng paghahari ng Diyos, hindi lamang sa ating sarili, kundi namamalayan ito ng mga taong makakatagpo natin, namamalayan ito ng mga taong makakausap natin, namamalayan at nakikita ng mga taong kung ang sila'y naghahanap ng Diyos, matatagpuan sa atin. Tayo po'y mga apostoles. Tayo po'y mga tagasunod. Kaya't ang paghahayag po ng kaharian ng Diyos ay nasa bawat puso po natin ito.